Sa atong istorya atong makauban karon ang Regional Director sa National Bureau of Investigation 11, NBI 11 po. Attorney Archie Albauser, magandang araw and dito po tayo sa ating istorya Magto-talk show muna tayo ngayon na attorney. Good morning Ma'am Ruth and sa ating mga tagapakinig and tagapanood ng iyong programa. Yes, thank you RD. Kabalo na ta no nga medyo na grabe ang accomplishment nung gihimo sa ato National Bureau of Investigation. Recently lang katong nahitabo no nga katong acquisition atong ingon man nila fake, butang tag fake nga mga pag-acquire o kaning mga birth certificates na nakuha nila din sa may Santa Cruz, Davao del Sur. In fact, no naanatay na ang NBI 11 during sa ilang operation, pag-conduct operation, naa sila nadakpan nga national, Chinese national 2 weeks ago, no, kinidadakpan. And during sa ilahang in the course sa investigation, naapag yun ay thousands, no, nga mga hundreds nga mga individuals, mga Chinese nationals, majority nakakuha og kining mga birth certificate, same munisipyo din sa may Santa Cruz. Pwede ba nato ni ma-share para ma-aware pud ang ato ang public attorney kung unsa karon ang ato ang gihimo pa nga dugang investigation? Yes ma'am, last week when we arrested the Chinese national, ang nakuha lang nato nga information coming from LGU Santa Cruz, 200 lang ni. Nga spurious or ginatawag nato questionable birth certificate, no? Mga late registered birth certificate. Now, last Monday, they submitted to us an updated katong 200, ano pa lang to, 2018-2019, no? Okay. And last Monday, they submitted to us from 2016 up to 2021 involving mga questionable na mga late registered birth certificate which is now under scrutiny or investigation from our office, no? Again, involving Chinese nationals. So ani kadaghan ang atong ginaimbestigahan karon and aton ni silang gini-monitor og asa na karong mga tawhana kay kining mga pangalan nga nakabutang sa ilang birth certificate, mga assumed name lang ni. Okay. Wala ta kabalo kung kinsa ning mga tawhana. In other words, kining birth certificate is authentic, but ang tao sa sulod ini fake nga mga tao. So meaning attorney, ang katong form, katong birth certificate, tama to ang entry, ang mali, I mean tamang entry, no? I mean kaning tama katong mga nakasulat dito sa birth certificate nato. Tan-aw na inyong birth certificate na pero mali ang entry, mali ang mga nakasulat. Dili ma'am. Sige daw attorney. Original ning birth certificate. Okay. Ang papel nga gigamit, ang form nga gigamit. Original. Yeah. Tama, form sa government. Opo. But ang informations dito, let's say for example, I give you a very actual example. Ang atong dadakpan last week, ang name sa iyang birth certificate, Hengson Limosnero. Okay. Ang iha ding tinuod nga pangalan sa Chinese, kung wala na to siya madakpan, Qiuhan Lin. Mao na Chinese name niya. Meaning to say, ang ihang birth certificate, it was named to a Filipino person. Dili to siya. Himo-himo lang tong murag Filipino name niya. Okay. But ang ihang tinuod pangalan is Qiuhan Lin. So kung wala na to siya madakpan, di ta kabalo nga siya dahil si Qiuhan Lin. Dili dahil siya si Hengson Limosnero. Oo. So himo-himo ang pangalan. Himo-himo ang pangalan. So original ang birth certificate, authentic ang birth certificate, but the informations therein are not accurate, not true. So karon attorney na bisto nato na nadakpan nato na ang pangutana karon unsa day ang hitabo dito sa Santa Cruz. So naga-issue gid na sila og kanang mga questionable nga mga birth certificate attorney o ginakdidto na ginakuha. Tama ma'am, no, sa kadaghan anang mga birth certificate nga ato ang nakita, ato ang ginaimbestigahan, issue gid sila kay nakakuha man tag mga inani nga mga informations, nakakuha tag inani nga mga birth certificate, and natay nadakpan mismo nga nagtestify nga siya mismo dili siya Pilipino, Chinese national siya, nakakuha siya dito sa Santa Cruz, Davao del Sur og birth certificate. O di ba? So aside sa katong Chinese national, ingon nimo attorney na anay 200 pero nadungagan pa ni siya ni abot og 1,200. Paano nato ni na trace kini 1,200? Kini 1,200 ma'am, tungod ni sa pag-coordinate, no, pag-cooperate sa LGU Santa Cruz, nga sila mismo willing silang imbestigahan ang ilang local civil registrar nga opisina. Yeah. So sila mismo nag-submit ini nga mga birth certificate sa atong buhatan para imbestigahan
kung asa ning mga tawhana o kinsa ning mga tawhana. Okay. In fact, no, si Mayor Nelson Sala na siya gi-release no nga statement no nga naga-conduct pud sila og investigation. As to pila ka mga personnel sa local civil registrar attorney sa Santa Cruz ang atong imbestigahan. Sa karon ma'am, Liable ni ini nga incident. sa karon na natay nakita no, ang unang-una ang atong kining sa birth certificate, ang mga namirma ini nga mga personalidad maoy first nga mga liable no, kung involved sila no, Okay. kay basig ang uban ini mo perma lang kay mao man ilang trabaho. So we will make sure nga kuan solid atong ebidensya, but natay nakita na mga tao ini, mga 2 to 3 persons na ang nakita natong pabalik-balik og perma ini nga mga birth certificate no. So ang mga tao nga involved ini, kung mapatunayan nato silang involved, kasuhan nato sila violations under sa Republic Act 3019 o ginatawag nato na Anti-Graft and Corrupt Practices, and of course kining violation sa revised penal code nga ginatawag nato falsification of public documents. Sir, question, si Mayor Sala ba na abay kanang constant kanang monitoring sa iyang mga tao, and unsa pud ang iyang cooperation, is he cooperative sa atong investigation ginahimo? The LG of Santa Cruz, Davao del Sur is very cooperative to us, and in fact gipadala dayon ni Mayor Tata Sala ang iyang acting local civil registrar diri sa buhatan sa sa NBI no, para maghatag og uban pang mga impormasyon. Nya kadtong Lunes giadtuan nato si Mayor Tata Sala no. Siya na mismo nagpa-interview, and naghimo pod sila og kining fact-finding committee para mag-imbestiga sa kining panghitabo ngayon ani diya sa buhatan sa LGU Santa Cruz. Oo. Sir, do you consider this nga dako nga sindikato, sir, nga nagalihok? For me, I consider this as naay mga sindikato nga naglihok ini sa likod ini. And dili lang ni naay mga sindikato, but kining mga panghitabo, kining issuance of mga spurious birth certificate considered as threat to our national security. Kaya wata kabalo kinsa ning mga tawhana no. Yeah. And one of these days basig mumatan na lang ta ang atong mga yuta diri sa Davao, sa Manila, puro na nag-iyahan og mga Chinese nationals. Okay. So atong klarohon kini 1,200 Chinese nationals ni. Involving Chinese nationals nga, Okay. but some of these are legally processed no. Tama ang pag-process, dili ingon nga mga spurious. Oo. Like foreign national, like Chinese national married to a Filipina. Okay. So nagkaanak sila. So tama lang ang ilang anak is Filipino. Oo. Asa na ta karon sa atong investigation na Attorney Albaw? Sa kadaghan ini ma'am, ginaisa-usapan nato Okay. pag-imbestiga, daghan ka ini, and wala ta kabalo asa ning mga tawhan na pangitaon kaysa akong giingon original ang birth certificate, ang tao ini fake. No? Okay. Wa ta kabalo sa tinuod pangalan ini. Yeah. Ug asa na nagpuyo karon. Nahibaluan lang nato nga fake. It's because kung asa siya na tao, let's say for example, inawayan siya na tao sa Davao del Sur, gipangayuan na tong certification ang barangay captain dito. Wala. Kung tinuod ba nga diri ni residente ng tawhana, kaila ba sila ini? Wala. Base sa ilang record. Oo. So diha nato mahibaluan, from that point, dili gyud siya. Imuhimo gyud, no? So in short, sir, sa 1,200 naana tay mga siguro somehow na trace or na locate nga mga persons Naatay mga involved. na-locate pero gamay pa lang. Okay. And we cannot divulge this time kasi kasuhan man nato sila ma'am no. We can only present their names and their personalities kung ato na sila makasuhan. Okay. Attorney Albaw, sir, ang NBI karon mo ni gilok siguro halos sa inyong oras siguro sa pagtrabaho, sir, naana nakatutok para lang imbestigahan kini nga incident, sir. Yes ma'am, diha mi nakatutok karon, and amo apong ginahangyo ang ubang mga law enforcement o ubang mga agency sa gobyerno nga tan-awa pod ninyo ang iyang mga munisipyo or mga city or mga probinsya nga naay mga LCR kay base pog naay mga inani nga mga insidente no, para ma-check karon pa lang ato nang ma-check no, mahibaluan naton sa tinuod. Okay. Attorney Albaw, sa imo na lang panawagan, attorney, sa mga nalambigit ani or kato mga gusto pa no nga kanang magkuha og kaning mga questionable nga mga papel, documents, or specifically kani mga serbisyong gidahatag sa atong mga local civil registrar? Unang-una sa mga kaubanan nato sa gobyerno nagtrabaho ani no, particularly sa local civil registrar, ayo undangan ninyo ni kung nagahimo mo ini, kung asa man mo connected, undangan ninyo ni kay later mahibaluan gihapon unsay tinuod and makasuhan ra mo no, sayang ang inyong serbisyo panarbaho sa gobyerno.
And sa atong mga kaubanang nasa law enforcement agency, i-check ninyo ang atong mga uban pang diri sa Davao Region, uban pang mga local civil registrar. Basig dili lang ni sa Santa Cruz na hitabo, basig sa uban pang mga munisipalidad na hitabo pod ni. And sa kining mga tao nga hilig pahimog mga fake nga mga dokumento, particularly kaning birth certificate, undangan ninyo na kay madakpan ra mo na mo puhon, makasuhan man na mo, and ma-deport lang mo. Sayang, no? Sayang, pwede man mo na may pamaagi nga tama nga proseso kanang ginatawag nato nga magpetisyon mo sa korte para mahimo mong gusto mo mahimong Pilipino, magpetisyon mo sa korte para mahimo mong citizens of the Philippines. Oo. So in short, iagi na lang yun siya sa legal. Tama, iagi na to Oo. sa legal nga proseso para wala tayong problema. Correct, oo. So I'd like to extend my congratulations ay sa NBI no tungod kay daghan kay sila mga accomplishment recently unya kadtong pinakabago kani nga pagkadakop no sa Chinese national nga naka-acquire og kanang birth certificate nga questionable. Attorney Archie Albao, atong NBI director po, atong nakauban sa atong istorya ta. Attorney, daghang salamat po, mabuhay po kayo. Salamat, ma'am. Thank you, sir. Bye. Okay na. Okay.